Isang masaganang araw mga kabaro. Ito naman tayo ngayon sa aking manukan. At napansin nyo, dun sa huli kong vlog, ay kumunti ng ating asula. Kaya dito sa aking farm marami tayong makukuha na alternatibo pagkain. Kasi kailangan pa rin natin ganun kadami ang quantity ng ating pagkain ng manok kasi marami sila. Kaya ito ngayon ang aking mga alternatibong kapagkita ko sa inyo. Una-una, ito yung gabi. Ito ay niluluto. Yan, galing dito. Slice nyo. At ito din, itong ating kunting asula, mayroon pa rin. At ito yung in-slice ko na mariagwa. Galing yan dito. Ang dami nating mariagwa din. Kasi ang bilis lang din to siya tumubo. Yan. Yan. Medyo mag-slice ka lang. Saka pwede itong snack nila, ibitay mo lang, talian mo, tandahan nila itong kainin. Mabilis na itong dumami at lumago. Isa din itong magandang alternatibo at pagkain sa ating mga alaga na wala na tayong masyadong mabili-bili pa sa palengke, no? Sa commercial. Kaya pwede din itong gawing main ingredients pagkain sa ating mga manok. Kung sinong may gusto sa lahat ng mga makikita nyo dito sa aking farm, willing ako mag-share sa inyo. Kasi ang itanim nito ay ito lang naman yung ano niya, pinagtanggalan. Saka hindi ito masilan. Kahit ilang araw to i-ship sa inyo, buhay pa rin. Saka mayroon pa tayong diyang napier. At saka yung asula pwede nating i-ship. Kayo lang magbayad sa shipping fee. Libre na to. Just comment down below kung sinong may gusto at ating padalahan agad. Pero sa ngayon, kasi kailangan natin na marami ang ating ihalo, kaya nag-slice tayo ng Madrid de Agua ang tawag niyan. Saka ito, yung ubad ng saging, in-slice ko, sama-sama natin itong idurog. At hindi rin mawala sa lahat ang niyog. Bawat pagkain ko, hinahaluan ko talaga ng dalawang niyog. Yan na. Kung mapapansin nyo, bigyan ko yun ng kunting kaalaman. Ito ay natutunan ko rin sa aking mga magulang. Kung napapansin nyo, yung ating nyog ay mayroong tatlong parang mata, ugis mata, at lahat ng nyog ay may tatlong guhit. Yan, pag ganyan guhit niya. Yan ang tingnan nyo. Ngayon, itong dalawang guhit na to ay malayo ang agwat. Diba? Napapansin nyo? Itong pinakasintro, malapit ang agwat sa isa't isa. Kaya ito yung the weakest point. Kaya kung maaari, para maganda yung pagkabiak niya, diretso hanggang niyang pabilog, kahit isang palo mo lang, kung matamaan mo itong the weakest point niya, napakadaling biakin ng isang nyog. Kaya sampulan natin. Pagkita ko sa inyo. Dito tayo banda kasi para yung tubig ay hindi masayang. Masama dito sa ating balde na haluanan. Yan. Hop. Ipwisto natin kunti. Dapat diretso lang isang ampas. Yan. Tinamaan nyo, di ba? Tinamaan ko sa weakest point. Isa lang ampas, sabay biak na diretso. Yun, no? Oh. Ang isa na naman. Ganyan pa rin. Ganyan. Nandito, oh. Dalawang malayo, ito yung magkalapit, kaya iyan ang weakest point. Isang palo na naman. Oh. Pag isang palo lang, yan agad. Kasi, yan ang weakest point niya. Diretso lang. Hindi basta-basta yan. Pero saan ka lang papalo, mayroon siyang isang sikreto. Ayan na. Ganun pa man, ang basic natin ay ating kayudin. Back to the basic. May kurente, kaso ngayon burn out man. Antayin natin na magkaroon ng kurente bago makayod to. Kaya haluin muna natin yung ating ibang ingredients maliban sa niyog, kasi nga antayin natin magkaroon ng kurente. Okay, dito na tayo sa paghalo-halo. Ito na. Kunting asula.
Ubusin natin to. Lahat asula kasi yan ang main ingredients talaga. Oh. Tapos, ipagitna natin. Ito yung sinasabi ko na 10% commercial feeds o darak. Marami nakakilala dyan, darak. Yan, ganyan lang. Kunti lang. Pangpalasa lang. Tapos, ito yung gabi na nilaga natin. Halo lang yan. Oh. Saka, itong na-slice ko na Madre de Agua. Oh. Tamo, dumami pa rin. Mayroon pa tayong na-slice ko na ubad ng saging. Okay. Oh, tamo, napuno pa rin. Ayan. Ipahuli na natin yung nyog kasi nga wala pang kuryente. Kaya ito muna yung ating paghalu-haluin lahat. Siguraduhin natin na masama-sama ang feeds kunti, yung darak sa lahat ng ating nilagay na alternatibo. Kaya kunting tubig, lagyan natin siya ng kunting tubig kasi nga masyadong dry. Yan. Karon pa rin itong mixture ko ngayon, lahat ng alaga ko isa lang ang mixture, kainin nila to lahat. Wala nang ibang mixture pa. Ang aking baby dyan nagantay, pato, kambing, dyan pabo at mga manok. Ganun pa man, i-introduce din natin to sa ating mga sisiw. Kaya ganito lang, halo-halo, halo-halo. Pantayin natin ng kurente. Ipapakita ko uli sa inyo yung aking nabili sa palengke na galing sa itlog. Ang bilis lumaki. Ito yon ang sisiw na tinatawag na Rhode Island White. Ulit tayo ng isa. Yan, ito. Patingin ko yung lalaki to kasi na ano na yung palong niya. Nakita na. Yan mga kabaro, kunting kalaman din. Sa ngayon, ang mahirap maghanap ng mabilhan nito. Pero bigyan ko ng kunting kalaman. Mag-ikot kayo sa inyo, sa inyong lugar, sa palengke nyo. Kasi nga, yung mga nag-farm ngayon, inaano na lang yung itlog nila. Didisplay na nila sa tindahan. Kaya, hindi lang natin alam na pwede palang palimliman. Kaya subukan nyo. Nakita kayo ng brown eggs dyan sa ano nyo. Siguraduhin nyo lang na bago pang deliver. Tapos, subukan nyo pagka may timing may naglimlim na manok o yung iba na may incubator, mas maganda. Pero ako kasi ito yung aking pinapalimlim talaga, original manok, kasi hindi ako masyadong marunong sa incubator at saka wala pa rin akong incubator. Kaya ito ngayon ang resulta. Sa 10 itlog na pinalimlim ko sa kanya, siyam yung napisa. Yung isa parang ano yata yun, bugok na. Yan, tamo, ang bilis lang. Kaya mayroon na tayong Rhode Island White. Saka itong kabila naman, kung mapapansin nyo, halo-halo. Mayroon tayong mga sisi dito na naked neck. Bakit mayroon akong ganito? Kasi gusto kong ganito din na klaseng manok kasi malakas ang resistensya nito. Malakas ang immune system sa sakit. Kung napapansin nyo, isang inahin, napakaraming sisiw. Alam nyo mga kabaro, 3 inahin ito, halos sabay-sabay nagpisa. Kaya hanap ako ng isang inahin na hindi masyadong matapang. Nilagay ko lahat ng sisiw, pinadala ko sa kanya. Kasi ang punto natin dito, lahat ay maka-ekonomiya, lahat makatipid. Kasi hindi na natin kailangan maglagay ng ilaw. Kasi ngayon, tumataas na ang ating kuryente. Kaya mas mainam na ang pinakamatipid na paraan ang gawin natin. Samo, ang daming sisiw, isang inahin lang. Kung napapansin nyo, ang tubig natin ay medyo kulay green. At isang alternatibo din yan na gamot sa sakit ng ating mga sisiw. Kasi tagulan sa amin, dapat natin unahan ang sipon. Kalimitan kasing sakit ay sipon. Dito sa aking farm, meron akong dalawa ditong alternatibong gamot sa sipon ng ating mga manok.
Ito yung tinatawag na oregano. Fresh oregano. Isa din tong gamot sa sipon. Ito kasi gamot din sa tao. Ginamit ko rin sa ating mga alagang manok. Saka ito, sa nakakilala ng dahon na to, kung sa Tagalog ay tinatawag na sambong. Sa Bisaya, gabon. Kaya sunod ko mga video, i-share ko naman sa inyo kung paano ko to igamot sa aking mga manok. Tuloy natin yung konting-konting paghalo kasi mas maganda ang pagkahalo, mas masarapan ang ating manok. Yan ang importante kasi dito. Pag yung mga alternatibo pagkain, mag-effort tayo. Kasi nga, kailangan na magsama-sama ang lahat ng ingredients para pantay-pantay din ang makukuha nila na vitamina. Bago pa madurog to at pagkainin natin ating mga alaga, shoutout muna natin ang ating mga taga-subaybay. Attorney Mabin Borbon, Calamba, Cebu City. Attorney, ingat dyan. Ma'am LB Kennedy of Iowa, USA. Napakalayo nito pero nag-follow pa rin sa atin. Ma'am Iris Lago of Muntinlupa City. Good luck, ma'am. Douglas family. Emily, nasa Australia. Ingat din kayo dyan. Sa aking kasamahan, Elvin Mirabilis of Dipolog City. Benji Bonggalon, on board ito ngayon. Mag-iingat ka dyan, pare. At kay Mike General of Iloilo, may farm din ito na ang panabong na manok. Saka sa aking isang matalik din na kaibigan, si Rina Duterte of Leyte. Pare, medyo kalma-kalma lang sa ating pagbabarko kasi malapit na rin matapos yung jinggoy mo dyan. So ito na, medyo nahalo na natin. So ganun pa rin, unahin natin pagkain yung ating mga bibi at pato. Kaya tamo, hindi pa ito na samahan ng nyug kasi may hapon na lang pagbalik sa kuryente. Ganito pa rin na mixture pero may nyug dapat ito. So ganun pa rin, okay pa rin to. Kakainin pa nila ito kasi masarap ito na pagkain. Kung gusto pa rin nila. Manat po tayong mahiya. Doon tayo sa manukan. Manat, saan natin? Pasok tayo sa loob. Ito na yung resulta. Yung kondol na ating pinapakain. Ayan lang. I-introduce natin sa kanila yan. Dahan-dahan. Yan. Para pabo. Ang ingay nila.
na. Kapakain na tayo. So, sunod nating mga videos, ipapakita ko na sa inyo kung paano ko yun gawing ang gamot na pinapakita ko sa inyo, yung ating alternatibo, yung sambong, at saka yung isang dahon doon, yung oregano. Kaya hanggang sa muli, maraming salamat. Bye bye.